Breaking news, Iran nuclear sites. Buhay pa. Matapos ang ginawang airstrikes ng Estados Unidos sa mga nuclear facilities ng Iran, kabilang ang Fordow, Natanz at Isfahan, ay inanunsyo ni US President Donald Trump na tuluyan na itong nadurog. Subalit ayon sa isang bagong intelligence report ay hindi tuluyang nawasak ng US ang kabuuan ng mga ito, kundi isa lamang ang kanilang nawasak. Isa itong nakagugulat na pahayag na sinabi mismo ng isang opisyal ng Amerika. Kaya naman yan ang lilinawin natin ng simple at detalyado. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ayon sa bagong intelligence, hindi raw nawasak ng US strikes ang dalawa sa tatlong pangunahing nuclear sites ng Iran. Lumabas ito kasabay ng pahayag ng Pentagon na si President Trump ay tumanggi sa mas malawak na bombing campaign na sana ay targetin ang 6 na nuclear facilities. Ayon sa ulat ng NBC News, tanging ang Fordow facility lang ang lubos na nasira, habang ang Natanz at Isfahan ay bahagyang napinsala lang at kaya umanong ayusin ng Iran sa loob ng ilang buwan. Ayon sa intelligence assessment na ibinahagi sa mga mambabatas at allied governments, halos buo pa rin ang nuclear program ng Iran kahit na nagkaroon ng airstrikes noong nakaraang buwan. Pero ito ang nagpapagulo lalo sa sitwasyon. May plano pala ang Pentagon na isang multi-week campaign na tinawag na Operation Midnight Hammer na layuning tuluyang wasakin ang nuclear capabilities ng Iran. Ipinakita ng defense officials kay Trump ang plano na tumama sa 6 na strategic sites sa loob ng ilang linggo. Pero pinili ni Trump na gawin lang ang limitadong strike sa 3 pasilidad lang para maiwasan ang paglala ng tensyon. Ngayon, kinumpirma ng US intelligence na dahil sa desisyong iyon na natiling operational ang karamihan ng nuclear infrastructure ng Iran. Ang Fordow facility na nakabaon ng 80 hanggang 100 metro sa ilalim ng bundok ang naglalaman ng pinaka-advanced na IR-6 centrifuges ng Iran. Sa tansya ng intelligence officials, aabutin daw ng Iran ng halos 2 taon para ma-rebuild ang site na iyon. Yun ang good news. Ang bad news, galing sa Natanz at Isfahan. Ang mga pasilidad na ito ang may hawak ng libot-libong centrifuges para sa uranium enrichment. Kaya kahit tinamaan sila ng pinaka-advanced na bunker-busting munitions ng Amerika, functional pa rin daw ang 2 sites. Ayon sa 5 kasalukuyan at dating US officials na pamilyar sa intelligence, kayang simulan muli ng Iran ang uranium enrichment sa mga sites na ito sa loob lang ng ilang buwan kung gugustuhin nila. Aminado naman si Secretary of Defense Pete Hegseth na bahagyang nagtagumpay lang ang operasyon sa isang classified briefing. Sabi ni Hegseth sa mga mambabatas, maaaring magbago pa ang assessment sa Natanz at Isfahan habang nangangalap pa tayo ng mas detalyadong intelligence. Nagbabala na ang Israeli officials na handa silang gumawa ng sarili nilang airstrikes kung magtatangka uli ang Iran na mag-rebuild. Sabi ng isang Israeli defense official, patuloy kaming nangangalap ng sarili naming intelligence at bukas pa rin lahat ng options. Ang strikes na tinawag ng Israel na Rising Lion at tinawag namang Midnight Hammer ng US ay tumarget sa uranium enrichment capacity ng Iran noong nakaraang buwan, pero dahil mas malalim ang pagkakabaon ng mga pasilidad sa Natanz at Isfahan, naprotektahan ang mga critical infrastructure sa lubusang pagkawasak. Ang mga site na ito ay sadyang dinisenyo para makaligtas sa aerial bombardment. Matatandaan na noong nakaraang buwan, ipinagdiwang ni President Trump ang strikes bilang isang malaking tagumpay ng military. Sabi ni Trump sa isang rally sa Pennsylvania, ang mga pangunahing pasilidad ng Iran para sa nuclear enrichment ay tuluyan at ganap ng nawasak. Pero kinontra iyon ng bagong intelligence assessment. Kinondena naman ni UN Secretary General Antonio Guterres ang strikes bilang isang mapanganib na paglala ng tensyon sa isang rehiyong nasa bingit na ng gulo. Nanawagan siya ng agarang diplomatic engagement. Nagbabala naman si IAEA Director Rafael Gisay na ang mga pag-atake ay maaaring magpabagsak sa Global Nuclear Non-Proliferation Regime at humiling siya ng access para ma-assess ang radiological risks. Samantala, naglabas ng warning ang Iran tungkol sa everlasting consequences at humiling ng isang emergency UN Security Council meeting. Tinawag ng Hamas ang strikes na blatant aggression habang inilarawan naman ng Hezbollah ang mga ito bilang barbaric at hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga nuclear facilities ng Iran ay nakakalat sa buong bansa at marami sa mga ito ay nakabaon ng malalim sa lupa.
Dahil sa lawak ng pagkakakalat ng mga site na ito, halos imposible raw na tuluyang mawasak ang lahat gamit lang ang airstrikes. Ayon sa mga analysts mula sa Council on Foreign Relations, kahit ang pinaka-advanced na military technology ng Amerika ay hirap pa rin sa mga underground targets na sobrang tibay. Ang partial damage sa Natanz at Isfahan ang patunay dito. Samantala, nagsalita naman si Secretary of State Marco Rubio tungkol sa mga concern na ito. Anya, binabantayan nila ng maigi ang magiging reaksyon ng Iran at nakahanda sila sa kahit anong susunod na aksyon. Dagdag niya, ang intelligence assessment ay nag-raise ng seryosong tanong kung epektibo nga ba ang military strikes laban sa modernong nuclear infrastructure. Dahil operational pa rin ang Natanz at Isfahan, hawak pa rin ng Iran ang kakayahan para muling simulan ang uranium enrichment na pang-weapons grade. Dahil dito, napipilitan ng US at Israel na magdesisyon kung ano ang susunod na hakbang. Aminado naman ang ilang defense officials na maaring kailanganin pang magkaroon ng karagdagang strikes kung bibilisan ng Iran ang pag-rebuild. Ang partial success ay nagbukas ng isang delikadong pagkakataon kung saan pwedeng mabilis na makabalik sa nuclear activities ang Iran. Ang tanong ngayon, kaya ba talagang pigilan ng limited strikes ang nuclear proliferation o nade-delay lang nito ang hindi maiiwasan? Sa ngayon, patuloy pa rin ang US intelligence sa pag-a-update ng damage assessments habang binabantayan ng anumang senyales ng pag-reconstruct ng Iran. Nagsisimula ng magbilang ng oras kung gaano katagal mananatiling offline ang Fordow at dahil 2 sa 3 sites ay gumagana pa rin, malinaw na buhay pa rin ang nuclear ambitions ng Iran. Samantala, good news naman para sa Ukraine, kakadeploy lang ng mga advanced German air defense systems para pabagsakin ang mga Russian drones sa gitna ng gera. Lumabas ito matapos magpakawala ang Russia ng 623 missiles at drones sa isang massive overnight assault. Naglabas ng video ang Ukrainian Air Force kung saan makikitang winawasak ng Skynex systems ang mga Shahed drones. Heto ang kanilang sinabi, noong Hulyo 12 na-intercept ng Ukrainian forces ang 319 na drones at 25 cruise missiles gamit ang bagong defense systems na ito. Pero ito ang pinagkaiba nito sa mga dati nilang gamit sa air defense. Gumagamit kasi ang Skynex ng 35mm na mga putok na kayang magpaputok ng 1,000 bala bawat minuto gamit ang espesyal na bala na sumasabog malapit sa target. Di tulad ng traditional missile interceptors, mas mura ang bala nito at hindi ito naapektuhan ng electronic jamming. 2 Skynex systems lang ang na-deliver ng Germany sa Ukraine noong 2024, kaya sila lang ang tanging operational units sa buong mundo ngayon. Noong Hulyo 11 attack, kinumpirma ng mga operator na may sadiwa ng 7 successful drone kills na makikita sa inilabas na video. Pinuri ng Ukrainian Air Force ang performance ng mga system. Sabi nila, ang mahusay na performance nito ay malinaw na nagbibigay inspirasyon sa mga tagapagtanggol natin sa himpapawid. Ito raw ang nagsisilbing bagong paraan para labanan ang mga murang drones na galing Iran at ginagamit ng Russia ng maramihan. Ang bawat Skynex battery ay kayang gumana mag-isa o bilang bahagi ng isang network na konektado sa sensors at radars. Ang programmable ammunition nito ay sumasabog malapit sa target at nagpapakawala ng tungsten pellets na pumipigil sa mga paparating na drones. Ayon sa mga military analysts, mahalaga ang pagiging cost-effective nito dahil gabi-gabi daan-daang drones ang kinakaharap ng Ukraine at kailangan ng mabilisang depensa. Ang mga traditional missile interceptors ay pwedeng umabot ng milyong-milyong bala bawat shot, pero ang mga bala ng Skynex ay murang-mura kumpara doon. Hindi ibinunyag ng Ukrainian authorities ang detalye ng operasyon, pero kinumpirma nila na lumampas sa expectations ang performance ng Skynex sa actual combat testing. Tamang-tama ang timing nito dahil mas pinaigting pa ng Russia ang aerial attacks na target ang power grid at mga pasilidad ng Ukraine. Ang suporta ng Germany ay hindi lang limitado sa Skynex. Ayon kay Chancellor Friedrich Merz, handa rin silang bumili ng Patriot systems para sa Ukraine. Kinumpirma ni Major General Christian Freuding na makakatanggap ang Ukraine ng German-funded long-range missiles bago matapos ang buwan. Ang matagumpay na deployment ng Skynex ay sabay na ginagawa habang nagde-develop din ang Ukraine ng sarili nilang air defense systems, kabilang na ang mga hypersonic interceptors. Ayon sa mga eksperto, kung madaragdagan pa ang Skynex units, malaking tulong ito para maprotektahan ang mga critical infrastructure sites sa bansa. Malaki rin ang epekto nito sa moral ng mga air defense crews. Ayon sa military sources ng Ukraine, ang mga Western officials ay nakikita ang video footage bilang patunay na epektibo ang kanilang ibinibigay na military aid sa aktual na labanan.
Wala pang tugon mula sa Russia tungkol sa naging tagumpay ng Skynex laban sa kanilang drone attacks. Ang pagiging resistant ng system sa electronic warfare ay nagbibigay ng malaking advantage sa Ukraine laban sa jamming tactics ng Russia. Ang bawat Skynex battery ay kayang sabay-sabay na umatake sa maraming banta gamit ang radar at optical tracking systems. Ang ahead ammunition nito ay lumilikha ng cloud ng mga projectiles na kayang sumira ng drones kahit hindi tamaan ng diretsyo. Sa ngayon, pinoprotektahan ng Ukraine ang ilang piling high-value sites gamit ang 2 Skynex batteries habang humihiling sila ng karagdagang units. Pinatunayan sa Hulyo 12 engagement na kaya ng Skynex humarap sa malawakang drone attacks na karaniwang nagpapabagsak sa mga ordinaryong depensa. Dahil sa security concerns, hindi ibinubunyag ng Ukraine ang eksaktong lokasyon ng kanilang Skynex deployment para hindi matarget ng Russia. Mas panalo raw ang gastos sa paggamit ng Skynex laban sa paggamit ng $1 million missile interceptors laban sa Shahed drones na nagkakahalaga lang ng $20,000 kada isa. Sumasailalim sa matinding training ang mga Ukrainian operators para masulit ang automated threat engagement capabilities ng system. Ang mga video na inilalabas nila ay may 2 purpose: upang mapanatag ang loob ng mga mamamayan at ipakita sa mga allies na gumagana ang kanilang air defense system. Ayon sa mga military planners, ang Skynex ang sumasagot sa gap sa pagitan ng short-range guns at long-range missile systems. Ang modular design ng Skynex ay nagpapadali sa mabilis na deployment at paglipat depende sa kondisyon ng battlefield. Ipinapakita ng Ukraine sa mundo na kaya nilang i-integrate agad ang advanced Western technology sa kanilang depensa. Ang mga datos mula sa operasyon ng Skynex ay inaasahang gagamitin sa pagbuo ng future decisions tungkol sa military aid mula sa mga Western allies. Habang patuloy na nagbabago ang anyo ng drone warfare, ang mga system na tulad ng Skynex ang kinikilala bilang kinabukasan ng cost-effective air defense. Ang tanong na lang ngayon, magbibigay ba ang Germany at iba pang kaalyado ng sapat na units para maprotektahan ang napakalawak na teritoryo ng Ukraine? Pero sa ngayon, pinatunayan na ng Ukraine na kayang tapatan ng advanced Western technology ang drone swarm tactics ng Russia at epektibo itong gumagana